Tell to your neighbor, do not worry. Yan. Tingnan mo, mukha bang nagwo-worry yan? Amen. Tamang-tama. Pag mukha nagmo-worry, sabi mo, tamang-tama. Para sa'yo yata yung message ngayong umaga. No, do not worry. So are you ready? Do you have a Bible? If you have a Bible, just read your Bible with me or turn your Bible in Matthew. In Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Amen? If you don't have the Bible, we have the screen here. Just read it loudly. Pwede po ba tayong tumayo? Yan. Konti lang naman po ito, mga ilang verses. Okay. Let's read. Let's read. 1, 2, 3, fire. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? And why do you worry about clothes? Yan. See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Asan na po tayo? You. Shall we wear? For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. Last verse. Therefore, for tomorrow, God bless for the reading of this word. Palakpakan natin, Lord, bago tayo mo po. Ayan, no, the Bible tell us, do not worry. Don't worry about our lives. Kapatid, no? Sabi ng Bible dito, wag daw tayo mag-worry because, no, hindi po sinabi ng Lord na, Hindi po sinasabi ng Lord dito na wag kang magplano. No, hindi sinasabi ng Lord dito na wag kang magkaroon ng dreams sa buhay mo. Ang sinasabi ng Lord is, huwag kang mag-worry. Pwede ba yon, Pastor? Pwede bang mangyari yon? Kasi when we talk about future plans, no, nakaka-worry talaga. Ano po, no, Pastor? No, Pastor, nakaka-worry talaga yan, Pastor. No? Ang hirap is i-separate yung worries and anxieties pag ang pinag-uusapan natin ay, excuse me po, di ba bang may tubig? Yan, sorry ha. So, diretso ko. So, I want you to understand na ang sinasabi ng Lord dito, pwede kang magplano, pwede kang mag-dreams, magkaroon ng mga mangarap ng mga sa buhay mo, sa buhay ng family mo. You can plan your life. You can have your dreams for your family. But what I'm trying to say here is, ang sabi ng Lord, huwag ka lang ma-anxious. No? Huwag ka ma-anxious. It means, paano mangyayari, Pastor? Yung mga bagay na parang naiisip mo na hindi naman kaya mag-provide ng Lord sa buhay mo. Amen? Ang sinasabi ni Jesus dito, yung future mo, pwede mo planuhin yan. Huwag ka lang, ina-avoid niya lang, o pinuforbid niya lang. Sorry. Painumin niyo muna ako, ha? Thank you, bro. So, pinuforbid niya lang dito, yung anxiety at worry, that shows a lack of faith in God's fatherly care and love. Alam niyo yun? Pwede kang magplano sa buhay mo, pwede kang magplano sa anak mo, for sure, no? Kailangan natin yon. Pero ang ayaw lang ng Lord, sa sobrang plano mo, na-anxious ka na at nagwo-worries ka na ng sobra-sobra.
na para bang walang Diyos. Nakukuha niyo po yung difference? Amen? Pwede ka magplano, yes, sigurado yon. That is for sure. Ako, kagaya namin po mag-asawa ni Pastora Roxanne, no? Si Joshua, may plano kami sa kanya. Amen? That is okay. May plano kami sa buhay na yun, that is okay. Pero yung mga plano namin, no, hindi namin pinangungunahan ng Lord. Amen? Kasi tandaan nyo, remember this, no? God loves us so much. Mahal ka ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, kahit ganyan na itsura niyan. Sabi, no? Mahal ka ng Lord. He wants us to cast our cares to Him. Ang gusto ng Lord, ganito, mga kapatid, no? Gusto ng Lord, magpaplano ka, yes, pero make sure, no, na lahat ng concerns mo, lahat ng mga cares mo, ibigay mo sa Kanya. Yun nga ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi dito po, tingnan niyo po ha, basahin natin. Ang sabi dito, give all your worries and cares to God, for He cares what? About you. He cares about you. So whatever concerns that you have, give it to God. Amen? Mga kapatid, are you with me? So, lahat daw ng concerns mo ngayong umaga, kahit hindi lang ngayong umaga, no, kung ano pa yung bumabala, parang mga, yung ano ka, parang, ano sa Tagalog yon, abala, or bumabagabag, yung lahat na bumabagabag sa'yo, no, ngayong umaga sa isip mo at hindi ka makapokus, give it to God. Amen? Whatever it is, this morning I believe every one of us needs to have necessities in life. Amen? Lahat tayo ngayong umaga, kailangan natin ng ano po kailangan natin? Ano ba mga necessities in life? Food. Yan, kailangan yan. So don't worry, mamaya may sagot na ang Lord. No? Lunchtime, libre. Amen? May food na. So number 1, food. Importante. Amen? Pangalawa, shelter. That is also necessity. Especially, kahit saan po, kahit sa Pilipinas siguro, lalo dito, no, pag winter, kailangan mo ng bahay. Amen? So sometimes, yung mga yan, food, yung shelter, yung clothes, minsan nakakapagbigay sa iyo ng anxiety. Di ba, magbibihis ka lang, ano kaya isusuot ko ngayon? Lalo ang mga babae, no, wala na akong damit. Bubuksan nila yung aparador, punong-puno, no, walang mapaglagyan na, no. Pero sinasabi na, wala na akong damit, ano kaya susuot ko? Di ba, anxious ka na. Amen? Ang dami mong sapatos. No? Ang sabi mo, ano ba yan? Wala na akong sapatos. Ang dami-dami po pang sapatos. Anxious ka tuloy. Amen? Alam ko, itong mga pinag-usapan natin, itong food, shelter, clothes, these are all important. No? Mahalaga to. And to have this, para magkaroon ka nito, this requires money. Doesn't it? Kailangan ng pera. Pwede bang pumunta ka sa mall? Kukuha ka lang ng sapatos. Ito, gusto ko to sapatos na to. Thank you. Kakain ka dyan sa mall, no? Gusto mo kumain sa sa Tim Hortons. O order ka kay Eliza. No, yung kasama natin dyan, si Eliza to, kasama ka to sa church, Free. Pwede ba yon? Di ba may bayad? Amen? May bayad? Kaya pastor, kaya kami na-anxious, no? Kasi bakit? Lahat ng mga necessity na to, no, kailangan ng money. So it all boils down sa pera. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya ang tao anxious because of what? Money. No? Money. Dahil kapag wala kang pera, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang walang pera? Pastor, mukhang daming pera nito, Pastor. Baka naman, no? Hallelujah. So, tingnan nyo. Ano bang sinasabi ng verse na to, no? But, tingnan natin, what is this verse saying to us? The first word that we have in verse 25, yung binasa natin, pwedeng pakibalik sa main text natin. Ang first word. Ano ang first word? Therefore. No? Pag sinabi mong therefore, nagre-repair ito, we use therefore when you are talking about the result of something. Tama? Ginagamit nyo itong therefore, kapag ito yung kasunod dito, ito yung result na sinabi mo. Preceding. Nakuha niya ka, mga kapatid? So let's see, ano ba ang preceding nitong 24? O 25? Pwede natin lagay, Matthew 24. Tingnan niyo sabi nito. Ano ba yung sinasabi nito? Kasi therefore, pakibalik pa ulit. Pakibalik. Ang sabi nito, therefore I tell you, do not worry about your life. Tingnan niyo po what you will eat or drink or about your body.
Pastor, yung body ko po talaga dati, parang Coke, no? Ngayon, parang Coke pa rin. Kaso, Coke in ka na, no? Kaya nag-worry ka na. Sabi na, what you will wear is not life more than food and the body more than clothes. Tingnan nyo, bakit niya sinasabi to ni Jesus? No, that time. May therefore. Tingnan mo yung nasa una. No? Kasi pag binasa mo to na ganyan lang, pwede kang mamali ang meaning. Or hindi mo maintindihan ng tama. So we will read the context. Okay ba? Are you follow? Ayan. Amen. Sige, diretso natin. Pataas. Balik tayo. Ito yung sinasabi niya. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be a slave to what? So like I said, no, he's pertaining about money. Nakuha niyo po yung pinag-uusapan natin dito? I hope nakukuha niyo, no? Nagtatagalog naman ako, so may explain ko ng maayos. Amen. Wala tayong ibang lahi, ano? Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang ibang lahi, pastor. Bakit? Mukhang Chinese. Bakit? Gumagano ng mata. Inaantok lang yan, kurutin mo. No? Hallelujah. Inaantok lang yan. Amen. No? So, tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo to mga kapatid. Like what I said, it is okay to plan your life, but when you are thinking too much about your future, to the point that you will pursue the money first before God, then you know which one you serve. Yun yung sinasabi po rito, mga kapatid. No? Kaya niya, inuna niya to, sinabi niya, nauna to, preceding verses, sabi niya, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. Hindi ka pwedeng sinasabi mo na may Diyos ka, pero ang kabila, you are a slave sa money. Nakukuha niyo po? No, when we are anxious and worried about our future, and because of that, we lose our focus and pursue the riches of this world, we also fall into this category. Nakukuha niyo po ako? No, hindi. There's nothing wrong with the money. Wag niyo po akong rito, don't get me wrong. Walang problema sa pera. Amen? O, ibig sabihin ba nito, Pastor, hindi na ako magtatrabaho? Okay, kasi bakit? Sabi mo, Pastor, it's all about money. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala ka pang bayad ng mga necessity mo. Amen? Nakuha niyo po ako? Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pambili ng food. Sa Pilipino pa naman, kailangan ng food. 5 times a day kumakain niya mga yan. Ano? Totoo ba? Hindi naman, no? Hindi halata. Tingnan mo, hindi halata. Hallelujah. No? So, kailangan ng pambili ng food, kailangan ng pambayad ng bahay dito. Amen? Wala namang free. No? Kailangan mo syempre ng pambayad din ng clothes. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pambayad niyan. So, hindi sinasabi ng Lord dito na huwag kang magtrabaho. It's not about the money. It is about the love of money. Because the love of money is the root of all evil. Kapag nakuha nyo, bakit ka na-anxious? Kasi bakit? Meron ka naman ito, pero isip ka na ng isip, paano ako yayaman? Nagmamadali kang yumaman. Kaya yumabang ka muna. No? Yumabang muna ako, Pastor. Nagmamadali kang yumaman. Sinasabi ng Lord, gusto ng Lord. It takes process. Di ba? Kailangan mo mag-process muna. Kapatid, kasi kung hindi mo, kapag hindi mo sinunod ang process, baka mabigla ka. Tingnan mo sabi ng 1 Timothy chapter 6-10. Yan nyo. For the love of money is a root of all kinds of evil. Amen? Yung pagmamahal mo raw sa pera. Alam mo yung mga sobrang mahal ang pera, no? Meron ba kayong kilala na wala dito sa church na yun? Baka sa ibang church yun, no? Yung gano'n, no? Pinagkukwentuhan lang natin dito, amen? Hindi yan, katabi mo, hindi yan. No? Sabi niya, of all kinds of evil, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves. Pakihinaan po na konti, nagpipidback ako. Ito na lang po. No? Sabi niya, when you receive yours, tingnan niyo po ha, ang nangyayari ganito. Sometimes, kapag minamahal mo ang pera, no, if you pursue the money, sometimes, no, or kadalasan, ito na lang po itong stage monitor. Pakibabaan po.
No, sometimes, kapag pinupurso mo yung money, it will fly like an eagle. Lilipad yan, kapatid. Sino nakaka-experience dito, no? Alam ko, no? Na kahit ang dami mo nang kinita, ang dami kong kinita, but it's still never enough. Hindi pa rin cost, hindi pa rin ano, grabe. 5 na trabaho mo, kapatid, hindi pa rin pwede. Di ba? Pastor, bakit may tulog akong 2 oras eh? Bakit masakit sa ulo pag nasosobran ako sa tulog? Kaya naghahanap pa ako ng isang trabaho, grabe. Hallelujah. No, kapatid, no? Even though, di ba, parang ang dami-dami mo naman pera, pero parang hindi pa rin enough. Ba't ganun, Pastor, kulang pa rin sa bayarin. Nararanasan niyo yan, mga kapatid? Kulang pa rin sa bayarin, kahit ang dami kong pera, ba't ganun? Parang napupunta sa mga all of a sudden. Alam niyo yung mga all of a sudden sa buhay niyo? Yung mga hindi naman kasama sa budget, bigla na lang nag-a-arise. Yan yung mga all of a sudden. Yung parang tumawag si kuya mo. Anak, padala mo si kuya. Bakit na yan ang nangyari? Basta padalan mo. Di ba? So ikaw naman syempre, mabait kang anak, masunurin ka, kapatid mo naman, sige po, magpapadala ako. Amen? And next month na naman, gano'n na naman ang nangyari. Ano na naman? Merong nasira. Yung motor nasira. Pagpadala ka. Amen? Ang daming mga all of a sudden. Kaya feeling mo, ba't gano'n? Ang dami ko nga kinikita, pero lahat naman pumupunta sa buslo. Alam niyo yung buslo? Hindi niyo alam. Hindi ko rin alam yun. Hindi, joke. Nalabas na yung parang basket na butas, no? Na kahit ipon ka ng ipon, naglalagay ka sa basket na butas, walang kang naiipon. Yun po ang nangyayari. Biruin nyo, nakaka-anxious kaya yun? Amen? Dahil nagmamadali tayo, no? Nagmamadali tayo. No, ang nangyayari tuloy, ang daming mga all of a sudden. Sabi nga ng Proverbs chapter 23, verse 4 to 5. Tingnan nyo po. Tingnan niyo po, ang ganda nito. Sabi rito, don't wear yourself out trying to get rich. Ano ibig sabihin nun? Huwag mo raw, wear out, pagurin o patayin ang sarili mo para yumaman. Di ba? Nakuha niya, kapatid, that's not my word, that is the Bible word. Amen? Amen? Sabi dito, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Dapat alam mo raw kung kailan ka magkukwit. Amen. Pastor, pag isang bulate na lang, hindi na purma sa akin, doon ako magkukwit, Pastor. Hindi ka. Amen. Sabi niya, in the blink of an eye, wealth disappears. In a blink of an eye. Di napakabilis. Amen. So, sayang ang pinagtrabahuhan mo. Nakuha niya, sayang ang pinagpaguran mo. Amen. Tuwan-tuwa yung mga walang trabaho. Amen. Praise the Lord. Tama ang pag-ating ko ngayon. Hallelujah. Wala, pagod na pagod ka sa pagpapahinga, no? Hallelujah. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, sabi rito. Masakit ang likod, no? Sabi rito, for it will sprout wings and fly away like an eagle. Lilipad ang pagpapala. Pag hinabol mo pagpapala, lilipad ang pagpapala, kapatid. Pag hinahunt down mo ang pagpapala, aalis ang pagpapala sa'yo. Alam mo yun, yung hirap na hirap ka na, ginawa ko na lahat. Pero bakit ganun? Parang napakahigpit ng tadhana sa akin, Pastor. Amen? That's why the Lord said, do not worry about tomorrow. Kasi ang tao kaya ka nagmamadali. Bakit? Para sa future. Para sa future. Para sa future. Mahilig kang, lalo mga babae na futuristic. No, alam mo ba, sabi ng Lord, do not worry about tomorrow. Kasi ang tomorrow mo is your future. Is that your future? Right? Is that your future? Your past is yesterday. That was your past. Amen? Kaya sabi niya, do not worry about tomorrow. Pero ang ibig niya sabihin dito, your future. Huwag kang mag-worry sa future mo. Sabi niya, okay, sabi ko again. Sinasabi ko rito, hindi masamang magplano. Pero pag masama na ang dating sa'yo nito, no, iba na ang hinahabol mo. Mamaya, dadiretso ko. No? Iba na ang hinahabol mo. Wala ka na sa sequence. Doon may problema. Nakukuha niya mga kapatid? Are you with me? Amen? Don't worry about your future. Sabi niya, let tomorrow worry about himself. So hayaan mo na. Ibig sabihin, no, si Lord ang bahala.
Don't be rush to become rich. Huwag kang magmadali, kapatid. Bakit? Bakit? Kasi nga, may time frame ang Lord para sa'yo. No, may time frame ang Lord sa'yo. Amen? It doesn't mean na ayaw kanyang magmadali, ayaw kanya ng i-bless. No, hindi ganun ang Lord. No, it's just so happen may time frame ang Lord sa'yo. Amen? He wants you to go in the process so you will able to handle the blessing correctly. Yun ang totoo nun, kapatid. Kasi bakit? Kapag nagmamadali ka, tingnan nyo to ha, kapag nagmamadali ka, baka mamaya hindi ka pa ready. Masasayang mo lang. Napakinggan nyo yung kanina, yung testimony ni Hannah. No, gusto niya magpalasik that time. And we believe, no, hindi pa ready that time si Hannah. So ano sabi? Hindi pwede kasi yung yung cornea niya is thin. Amen? Pero after how many years? 5 years, 6 years ago? 8 years ago? Yeah, lumabas ako na, no? Kaya hindi ko masyado narinig. Sabi ng pastor, hindi nakikinig. 8 years ago, right? 8 years ago. Ano sabi niya? Your cornea was very thick. What? Nakukuha niya, kapatid? May imposible ba sa Lord? Amen? Kaya huwag kang magmadali. He wants you to go in the right tunnel, not in the way of this world. Kasi ang mundo, no, the way of this world will make us greedy. Hello, mga kapatid. Ang mundo, kapag pumunta ka sa tunnel na to, ang gusto ng mundo, gagawin kang greedy. Amen? May pera ka na, pero gusto mo pang kumita ng marami. No, bakit, pastor? Wala, masarap humiga sa pera. Alam mo, yung pera na yan, no? Kapag hindi na tama, mapupunta sa mali. Amen? But the way of the Lord makes us good steward. Nakuha nyo? Anong pagkakaiba? Ang mundo, gagawin kang greedy. Pero ang Lord, gagawin kang good steward. Alam mo yung good steward? Alam niyo yun? Yung good Samaritan, ano yun? Good Samarites yung iba, sabi niya. No, yung Good Samaritan, ibig sabihin, nahahandle mo ng tama ang pagpapala. Amen. Are you with me? Amen. Sino yung gusto ng ganun? Yung walang nasasayang. Amen. Yung parang binibless ka ng Lord. Pero iniingatan ng Lord, tinatanggal ng Lord ang mga devourer. Yung mga walang all of a sudden. No, parang sarap yan ng mga pinagtrabaho. No? Meron po ako nagkwento sa akin dito. No? Siguro that was like 4 years ago. Nung mga first year lang namin dito. Sabi niya, nagkukwento siya eh. Sabi niya, yun daw, nag-work siya ng 2 kasi sabi niya, I feel na okay, no? Kasi ang daming kita. Tapos nung nag-work siya ng 2, ang nangyari po, may anak siya eh. May isa siyang anak. Ang nangyari, dahil lumaki yung income nila, ang nangyari po, yung sahod ng anak niya, nabawasan. At yung bawas po, no, yun yung kinikita niya. Sabi niya, grabe, dapat pala hindi na ako nagtrabaho. Yung pangalawa. Kasi bakit? Kinikita na ng anak ko eh. Nakuha niya mga kapatid? Ang masama ganito, ang effect noon after a year ulit. Pag tumigil siya ng trabaho, cycle ulit noon, June or July, if I remember correctly, doon ulit magkakaroon ng take effect, adjustment. So nawalan siya ng 1 taon, halos 1 taon. Na income nung sa anak niya. Kasi bakit? Tinatrabaho niya. Nakuha niyo mga kapatid? Are you with me? Amen? Parang mahina, ano? Mahina. Pera kasi yan, pastor. No, kaya don't be rushed. Tabi mo sa katabi mo, huwag kang magmamadali. No, huwag kang magmamadali. No, slowly but surely, no? Amen? When a person think too much about material possession in life, tingnan niyo po, it turns a person greedy. Di ba mga kapatid? Kapag masyado tayo nag-iisip sa mga material things, nagiging greedy ka. No? Meron ka ng iPhone 11, may iPhone 14 ka, pabibili mo lang, lumabas yung iPhone 15, bibili na ulit ako ng iPhone 15. It will never stop. No, lalo technology kapatid, hindi yan titigil, paulit-ulit yan, lagi nag-i-evolve. Mag-i-stop lang yan pag wala ka ng pera. Kasi ikaw may stop sila, diretso pa rin. Wala ka ng pambili. No, mga kapatid, kaya sabihin mo sa katabi mo,
Leave it to God. Yan. Leave it to God. Amen? Leave it to God, no? They will never satisfied. Ang mga ito po ang isang indicator na parang medyo may greedy na sa'yo, no? May greed na, no? You will never satisfied. Hindi ka nasasatisfied. Ba't ganun? Hindi ako nasasatisfied, Pastor. Nung pumunta ako sa Canada, sabi ko, Lord, makalusot lang ako sa immigration, okay na ako. Nung nakalusot ka sa immigration, Lord, ba't wala akong trabaho? Tapos binigyan ka ng, Lord, bigyan mo naman ako. Binigyan ka ng Lord ng trabaho. Tapos nung may trabaho ka na, sinasabi mo, Lord, ang liit ng sahod. Biriin mo, trabaho lang hinihingi mo, humingi ka pa ng malaking sahod. Hallelujah. Amen? Di ba, hindi ka nasasad. Sana kung magkaroon lang kami ng bahay, sana dito sa Canada. Ang sarap saya, no? May sarili kaming bahay, Pastor. Sana yung ganun lang. Ayaw na namin mag-apartment. Nung binigyan ka ng Lord ng bahay, Lord, sana, meron kami paupahan, maganda, 2. Kasi hindi kami, Diba, magkaroon lang ako ng sasakyan, okay. Kahit sedan, pwede na. Ay, nung may sasakyan ka ng sedan, sana, 4x4 sana, Ganon, ganda, Diba, you will never satisfied. I'm telling you, kapatid, hindi ka masasatisfy. Amen? Kapag ang hinahabol natin yung future natin, minsan naka 4x4 ka na, ang ganda, 7-seater, bagong-bago. Tumapat sa'yo yung pickup truck. Sana ganun din, no? Kasi para yung nailalagay ko yung mga kahoy, Di ba, mga kapatid? Hindi ka nasatisfy. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Yan. Bumawi ka. Sabi mo sa kabila, huwag ganon. Amen? No? And you know what? Kapatid, those are the trap from the enemy. So they will not live in the life of what God is offering. Trap yun. Alam niyo ba, trap yun? Tinatrap tayo ng enemy. Para hindi tayo mamuhay kung ano ang gusto ng Lord sa buhay natin. Kung ano yung ino-offer niya. Napapansin nyo? Lahat puro pass. Pati dito, fast food lahat. Di ba? Pag gutom na gutom, gusto mo ng fast food. Amen? Alam mo ba ang fast food? Grabe, Hindi ko nasasabihin, naka-live tayo. Baka hindi tayo sponsoran. Hindi, wala tayo sponsor. No, baka naman. Hallelujah. Amen? No, di ba? Ganun talaga gagawin sa inyo ng mundo Pero ito maganda, God emphasizes throughout His Word that He cares for every one of His children's problem. Ini-emphasize niya, tingnan niyo pag nagbasa kayo ng Bible, ini-emphasize niya na gusto niyang, He cares about your problem. He cares about your problem. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Ang Lord, gustong-gusto kanyang tulungan. Amen? Kaso, minsan tayo ang ayaw magpatulong. Amen? Sinasabi ng Lord, sige, tingnan niyo, Psalms 55, verse 22. Tingnan niyo po. Psalms 55, verse 22. Sabi dito, cast your cares on the Lord, and He will what? Sustain you. He will never let the righteous be shaken. Hindi ka niya pababayaan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka niya pababayaan. Come on. Sige, ganunin mo yung yan, hindi ka niya pababayaan. Do not worry, kapatid, do not worry. No, hindi ka pababayaan ng Lord. Ang ayaw lang ng Lord, God doesn't want us to get trapped in the trends of this world. No, ayaw ng Lord ito po ang ayaw ng Lord, no? Kasi ang trend, mahilig tayong sumunod sa trend, sa viral. Di ba? Viral. Kapag nagpo-post ka ng reels mo, #virals. Kasi bakit yung mga virals, pag tinik lang na virals, mapapasama yung video mo. Amen? Amen? Kung di mo alam yun, may natutunan ka ngayon, no? Ayun pala. Amen? Ayaw ng Lord nun. Ayaw niya tayong matrap sa mundo na ito. Yung binibigay na lure ng mundo. Bibigay, sasabihin sa'yo, ito. Ba't si ganyan, si Abraham, ba't yung anak ni, si Solomon, pastor. Ang daming asawa nun. Nasa Bible yon. Trend ngayon yon, pastor. Baka naman. It's up to you. No? Bahala ka, pero hindi yun na sinasabi ng Bible. Kung gusto mo ng sakit sa ulo, bahala ka. Bakit sakit sa ulo? Biruin mo, yung isa lang ang biyanan mo, ang sakit na sa ulo Dadamihan mo pa biyanan mo? No? Amen. Yung biyanan ko po, bless ako doon sa biyanan ko. Wala na nga lang. No? Pero sa lalaki, bless din ako. Amen? Amen? Amen. Most of the time, we think we are on the right track.
No, akala natin, tama tayo, tama kami, pastor. Okay naman itong ginagawa namin. But the truth is, we are in the wrong way. No, kadalasan, naisip natin, tama naman ito eh. Okay to. Bakit? Everything is okay. Pero ang totoo, mali pala ang daan natin. We think we are heading in the right way. Hence, we don't follow God. No? The reason why minsan akala mo, kaya hindi mo sinusunod ang Lord kasi akala mo tama ka. No? When we are not following God, no, we are like going to a location. Tingnan niyo po ito ha. Kapag tayo ay hindi sumusunod sa Lord, we are like na pumupunta tayo sa isang location na hindi natin alam kung saan ang direction. Amen? Nakita niyo na ba yan? Pwede natin i-flash? Paki-flash yung video. May sound po yan, may sound. Pakilagyan ng sound. Pakiulit po. Tapos lagyan ng sound. Finding directions to San Diego, Lakasan niyo California. po para marinig. West, then turn left on Highway 105. Rerouting. Make a U-turn and proceed to Red Rock Ranch Drive. Make a I'm U-turn. pretty sure I've been here before. I think I know what I'm doing. Make a U-turn and proceed to Red Rock Ranch Drive. Make a U-turn. Rerouting. Make a U-turn. Make a U-turn and proceed to Red Rock Ranch Okay, Drive. obviously, you don't know where you're going, all Make a right? U-turn and proceed to Red Siri, if you Ranch don't know Drive. where you've been, how do you Make a know where you're going? You know Make a what? U-turn. Do a U-turn. Saskatchewan, Canada. U-turn. Mr. B. I will make a U-turn. Alam niyo, nakarating na sa Saskatchewan bago niya na-realize, I will make a U-turn. Buti hindi nakarating ng New Brunswick, ano? Kundi, nag-service dito yun. Hallelujah, ganyan ang tao, ano? Kapag hindi ka sumunod sa Lord, pinapa-U-turn siya. Make a U-turn, make a U-turn. Ang sabi niya, no! This is right! Then, na-found out niya, nag-iisno na. Alam niyo saan siya pupunta? Sa US lang siya pupunta eh. Parang mga 5 minutes away. Yung blessing mo sana 5 minutes away. Because dahil hindi ka sumusunod sa Lord, nagkakaroon ng maraming delays. Nakuha niyo mga kapatid? Imbis na sana, okay sana, mas mabilis. Walang challenge, Pastor, pag mabilis. And up to you. It's up to you. If you want to go to Saskatchewan, up to you. Amen, mga kapatid? Pero ang sinasabi ng Lord dito, kailangan mo ako. Kasi, bakit? Mahal mo ko. Kailangan mo ang Lord kasi mahal ka niya. Amen? Amen. Ngayon nyo lang sa bumagal, no? Ngayon lang nila na-pick up yung ano. Diretso ka. Tingnan nyo. Matthew chapter 6, verse 32. For the pagans, tingnan nyo po, ito nangyari. For the pagans runs after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. Alam niyo ba yung mga pagans? Pagans are those who did not worship the God of Abraham. Yung mga pagans, ito yung mga tao na kung ano-ano yung mga ginagawa, wino-worship nila. They are acting like an unbeliever. Those are pagans. Hindi sila naniniwala, no? If you are warrior, no? Kung sinasabi nito, yun daw mga pagans, ganun daw sila. Ginagawa nila. Warrior sila. Kapatid, nakakuha niyo ako? So pag nagwo-worry pala tayo, ibig sabihin, wala kang faith. Nakukuha niyo mga kapatid? Sana nasundan niyo simula ko, no? Hindi ko po sinabing huwag kayong mangarap sa pamilya niyo. Hindi po yon. Ang sinasabi po rito, yung masyado mo ng, ikaw na, yung nagmamadali ka, gusto mo nang kumita ng malaking pera, nalimutan mo na yung sequence na sasabihin ko ngayon. Amen? If you are warrior, yet, tingnan nyo, sinasabi ng Bible, pag ikaw warrior, ang sinasabi ng Lord sa'yo, God knows already what you need. Di ba, tingnan nyo, sabi niya, tingnan nyo, sabi niya, and your heavenly Father knows that you need them. Alam naman ng Lord na pangangailangan mo. Amen? Amen, alam niya, Lord,
Di ba yung magkapatid na si Juna at saka si Judith? Alam niya yun. Kasama si Opa, pastor. Yung Koreanong pinsan niya. Sino? Si Opa. No, yung upa ng bahay. Alam ng Lord yun, no? He knows your concerns and cares, but He wants you to go to the right sequence. And what is that sequence? Nakaka niya? Listen to me. Alam ng Lord ang lahat ng mga pangangailangan mo. Trust me, alam niya. Even the number of your hairs are numbered. Alam ng Lord, pag nabawasan, naligo ka ngayon, nabawasan ng 5, 10 na lang ang buhok mo. No, alam ng Lord yan. Hallelujah, alam niya ang mga concerns mo, alam niya yung mga concerns mo, kapatid, maniwala ka. No, pero sabi niya, yung mga hinihingi mo lahat na yan, yung mga pinagwa-worries mo, yung kinaka-anxious mo, yung no-worry mo, alam ko lahat yan. Amen? Pero gawin mo tong sequence na to. Ano yun? Yung susunod na verse, 33. Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. No, there is a sequence, kapatid. Ano yung sequence? Unahin mo raw ang Lord. Kapag inuna mo ang Lord, siya na ang bahala sa'yo. Nakukuha nyo? Yun ang sinasabi niya, seek Him first and follow Him, and everything that you need will be yours. No, will be yours, kapatid. Lahat yung mga pinag-uusapan natin kanina. Pag inuna mo ang Lord, hindi lang yung needs mo, pati yung wants mo ibibigay ng Lord. No, kanina yung necessity lang. Ano ba yung wants mo, pastor? Kasama ba dyan ng boyfriend? Kasama ang boyfriend! Amen? Parang mahina, no? Walang mga single dito? Sino mga single? Sige na, itaas mo na. Halata naman eh. Hallelujah. Joke lang. No, kayo naman. No! Ay, birthday. Happy birthday sa singles. Baka naman, no? No, I'm telling you, if you will follow the sequence, the blessing will hunt you down. No, God is never slow to make His promises. Do you know that? Hallelujah. Amen? Tingnan niyo po. Psalms 23 verse 6. Kapag inuna mo ang Lord, ito mangyayari. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. No, surely. Sabi niya, surely. Meron ba si Shirley dito? Wala mo naman pangalan Shirley? Oh, surely. Meron. Hallelujah. No, sabi niya, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang ganda nito, no? Do you really understand this verse? If you will seek God first and give your life, your time, your commitment, ayan na, tumatahimik na. Amen? Amen? Yun po yun eh. You cannot outgive God. Kapag ibinigay mo ang buhay mo, ang oras mo, ang commitment mo sa Lord, surely, sabi ng Lord, you cannot outgive me. Hindi mo kayang i-outgive ang Lord. Meron nga tayong kasama rito. No, the moment they decided na ibigay nila ang buhay nila sa Lord, alam mo nangyari, yung PR nila na-expedite. Di ba? Hindi lang yun. Yung nagbuntis siya. Babae ito, syempre, hindi naman lalaki, no? Pero may asawa. Amen, nagbuntis. And after that, alam nyo nangyari, nakabili ng bahay. Hallelujah. Sabi ng mag-asawa, tayo ba yun? Okay yun. Hallelujah. Nakita nyo, bakit? Kasi ibinigay na nila ang buhay nila sa Lord. Hindi mo kayang i-outgive ang Lord. Pag nagbigay ka, bibigyan ka ng mas matindi ng Lord. The reason why, sinasabi ng Lord sa'yo, magbigay ka kasi bakit? Gusto ka niyang pagpalain. More than pa dun sa bibigay mo. Amen? Pag binigay mo buhay mo, maniwala ka sa akin. Walang nalugi sa sumunod sa Lord. Yung ngayon po, ngayon lang, yung oras ngayon, Pastor, alam mo, ang hirap pong gumising, no? Pero andito kami sa church. Praise the Lord! Inuna mo ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord! Inuna mo ang Lord, no? No, blessing. Tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo, blessing doesn't come from the east, from the north, from the west, from the south. The blessing comes from the Lord. Amen? Hindi ito, ang blessing mo, kapatid, hindi manggagaling to sa north, south, west, east. Pero manggagaling to sa Lord. Naniniwala kayo doon? Do you still remember how Jesus Christ commanded the fish? Natatandaan nyo? How Jesus Christ commanded the fish to give to his disciple?
Natatandaan niyo yun? Amen, amen. Kahit di nyo natatandaan. Yeah, amen, pastor. Amen. Nag-iisip pa. No? Hallelujah. No? So natatandaan nyo, grabe, no? When Jesus Christ borrowed Peter's boat to use to preach, di ba? Para gamitin niya para pang-preaching niya that time. Mamaya basahin ko para masundan niyo ako. Christ blessed them with so much fish. Even that time was not the right time to catch the fish. Gusto niyo basahin natin? Gusto niyo basahin? Parang ayaw niyo. Sige, close your eyes na. Sige, basahin natin. Hallelujah. Tingnan natin. Luke chapter 5. Malapit na po ako matapos. Luke chapter 5, verse 2 hanggang 11. Isa-isahin natin to. No? Ayan na, tingnan niyo po. Maganda to. Maganda magkwentuhan. He saw at the water's edge two boats. Nakakita raw siya si Jesus kasi nung nasa shore, magpipreach siya, nakakita siya ng dalawang boat sa edge. No? Tingnan niyo po to itong boat na to left there by the fishermen who were washing their nets. So nung nakita raw niya yung dalawang boat doon, iniwan kasi may mga fishermen, sila Peter po to, nagwawash sila ng nets during that time, katatapos lang nilang mag-fish. Then, verse 3, he got into one of the boats. Ngayon, sabi ni Jesus dito, pero Peter, pahiramin mo ako ng boat. Amen? Pahiramin mo ako ng boat. Kasi nga sabi niya, and one belonged to Simon and asked him to put out a little from shore. Tingnan niyo po, merong hiningi ba si Jesus dito? Meron. Yung boat. Yung boat na to, mahal ni Peter to. Bakit? Source of income nga to eh. Di ba fisherman sila? Amen? So itong boat na to, sabi ni Jesus, pera mo sa akin yan, Peter. Ito, baby ko to, Jesus. Hindi ko pwedeng ibigay ito. This is my love. Hello? Nakuha niyo ako? Bear with me. May pupuntahan tayo dito. No? Bear with me. Pakinggan niyo lang. No, sabi niya, Peter, bigyan mo sa akin yan. Bakit? Gagamitin ko. Saan? Mangingisda ka rin? No, ang sabi niya, gagamitin ko to preach. No? Sabi niya, him to out a little from shore, then he sat down and taught the people from the boat. So, ginamit niya pang ministry. Hello? No? Sabi niya, gagamitin ko. Mamaya muna. May taxi ba sa labas? Naghintayan na natin. Napag-uusapan ng single kasi, pastor. Nawawala tuloy. Hallelujah. No, he got into one boat. Tingnan niyo po sabi niya. At hindi niya lang kinuha. Sabi niya, yung mahalaga. Pinaparaphrase ko lang, no? Sabi niya, yung mahalaga sa'yo, bigay mo sa akin yan. Talaga ba? Kung mahilig ka mag-bike ka. Hindi, yung time mo ang mahalaga sa'yo. Whatever it is na mahalaga sa'yo ngayon, kapatid, it speaks about the boat. Are you still with me? Amen. So, ito sinasabi niya, no? Bigay mo sa akin yan. Sabi niya, bakit? Gagamitin ko. Saan? Magpipreach ako. Kasi that time, dumadami ang tao, si Jesus Christ, yung isang paaba sana. Kasi kailangan niyang umatras. Nakuha niyo? Napipicture out niyo? So, umatras siya ngayon, no? So ngayon, sabi niya, hindi, gagamitin ko. Ginamit niya yung boat. Pagkatapos niya binigay ito ni Peter, sabi pa sa kanya, tulak mo ko na konti. Tinulak pa. Siguro sabi ni Simon, demanding. No? Hiniram na nga ang boat ko, inutusan pa ako. Hello? Pinagamit ko na nga ang gitara ko, inutusan pa ako maglinis dito sa church. Hello? Hallelujah. Yung mga gitarista natin, mababait yan. In-example ko lang. Kaya sila in-example ko kasi sila mababait. Hallelujah. No? At mga media, syempre. No? So, no? Sabi niya, itulak mo na kaunti. And after that, verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, tapos na siya, no? Sabi niya, put out into the deep water and let down the nets for a catch. May kapalit? Sinabi ba ni Jesus dito na, hiramin ko boat mo, pero walang bayad. Free. Nakuha niyo? Nagsabi ba si Peter dito na, magkano bayad mo, Jesus? Wala. Amen. Nakuha niya ka? Pero sabi niya, si Jesus, kaya sabi ko sa inyo, alam niya ang pangailangan mo. No? Bakit? Alam niyo ba, di ba sinabi ko sa inyo kanina, na itong mga to, naglilinis ng nets, wala namang huli.
So ano kailangan nila? Fish! Nakuha niyo yung binasa natin kanina. Alam naman ng Lord kung ano pangangailangan mo. Magpapagamit ka lang. Uunahin mo lang siya. Nakuha niyo ako? Uunahin mo lang siya. Bakit? Ang kasunod, yung pangangailangan mo. Tingnan mo sabi niya, put out into the deep water. Sabi niya, Simon, doon sa deep, pumunta ka sa deep and let down the nets for a catch. Di ba si Simon, fisherman? Alam niyo mga oras na to? Baka ito katanghalian tapat na. Sino nangingisda rito? Tayo, no? Pag walang yung oras, kapag walang isda, walang isda. Kahit napakagaling mong mangingisda, pag walang isda, walang isda. Amen? That time, walang isda yun. Kasi wala nga nahuli. Amen? Amen? Sige, diretso nyo. Verse 5. Simon answered, Master, tingnan nyo to Master, we work hard all night. Sabi niya, Lord, we work hard all night. Yung tamang oras, sabi niya, yung tamang oras, 3:00, tinig ko pa sa application, no? May wind, wala naman, malakas yung tubig, maraming pasok ng isda, high tide, tinig ko, 10 application ang ginamit ko, may apps na nun. Hallelujah, no? Sabi niya, and haven't caught anything. Pero wala kaming nahuli. Ngayon mo pa sasabihin, dumating yung Hurricane Lee. Wala. Pero sabi niya, but because you say so, I will let down the nets. It makes sense, it doesn't make sense. Diba sabi ko sa inyo, kapag susunod ka sa Lord, laging it doesn't make sense, pero susunod ka. Diba? Tingnan si Peter. Si Peter ay fisherman. Si Jesus ay carpenter. Sino mas may alam sa pangingisda? Pero sabi ng fisherman, no, because you say so, I will do it. Nakukuha niyo? Ayan o. Kaya minsan, sinasabi sa inyo ng Lord, gawin mo to. It doesn't make sense, Pastor. Sumunod ka lang. Amen? Hindi, kasi at alam niyo sa pagsunod, no, hindi kailangan ng mga yung common sense mo. Hindi kailangan ng common sense pag sumusunod ka sa Lord. Ang kailangan mo, maraming faith. Kasi bakit? Kasi hindi mo maiintindihan ang ipapagawa sa iyo ng Lord. Amen? Kami nga, ni Pastora, pagdating namin dito, pinapagawa ng Lord sa amin, plant a church. Lord, wala pa akong trabaho. Lord, kararating lang namin. It doesn't make sense, Lord, na gano'n ang mangyayari. Kung hindi kami sumunod, wala kami sa harapan nyo ngayon. Amen? Kasi tingnan nyo, sabi nyo, but because you say so, I will let down. Then it's okay lang, kapatid, kung ang Lord ang nagsasabi. Gawin mo. Ang masama ang nagsasabi, yung voice, ba't pag voice ng enemy, sinusunod mo? Sinabi ng enemy siya, matulog ka pa. Minsan ka lang magpapahinga. Pagod na pagod ka whole week. Yung Sunday, maiintindihan ka ni Pastor. Di ba? It's labaday. Laba nga naman. Di ba? Susunod ka naman. Oo nga, laba. Laba muna ako. Di ba? Pero pag ang Lord na nagsasabi, unahin mo ko. Seek me first. Sabihin mo, who are you? Who you, Lord? Who you? Sasagutin mo pa ang Lord na hindi mo babasahin ang sin zone mo. Hallelujah. Hello? Amen. Tingnan niyo po to. Gusto ko lang kaya ako po binibigyan kayo ng mga example na to para maintindihan niyo talaga. Amen? Para makapasok tayo. Tingnan niyo po Tsaka masarap po mag-preach kasi Tagalog. No? Kung English po, tatapos na tayo. But because you say so, I will let down the nets. Dahil sa sinabi mo, Lord, ilelay down ko pa rin ang nets. Verse 6. When they had done, tingnan niyo po ang ganda nito. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Hallelujah! Tingnan niyo, kapatid, kung hindi siya sumunod, wala siyang fish.
Sabi niya, hindi lang basta ilan na nakuha mo, 10, pastor, 10. Hindi. Ang sabi ng Bible, hanggang yung net mo malapit ng masira sa dami. Kung tayo nasisiro sa fishing, sila hindi. Di ba? Amen? Amen. Mga kapatid, are you with me? No? No, tingnan niyo sila, oh. Sabi niya, 12:00, katanghalian tapat. At malamang to, hindi to pumunta masyado sa deep. Kasi tingnan niyo bakit. Ang sinasabi lang ni Jesus, Jai, baba niyo na, Jai, baba niyo na. Maririnig ba si Jesus noon kung napakalayo? Deep lang kasi lampas tao. Siguro mga lampas ni Giant, yung si Giant na si Onyok, yung ano. No, lampas lang, no? Sabi niya, baba niyo na. Tapos nakakuha sila ng maraming isda. To the point na net breaking. Yeah. Alam mo, pag sumunod ka sa Lord, may experience mo ang net breaking blessing. Masarap kaya yung net breaking, yung parang, Lord, grabe naman. Too good to be true to, pastor. Hindi too good to be, ba't hindi pa nangyayari? Bakit nag-commit ka na ba? Did you give your life? Yes. Did you give your time? Yes. Did you give your commitment? Yes, 10%. 10% din ang blessing. Hello? Nakuha niyo, kapatid? Inuna ko, Lord, pag may time. Lagi mo lang time. Sorry, Lord. Usapan natin pag may time. Hello? Nakuha niyo? Sabi niya, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Hindi pa natatapos dito. Sabi mo sa katabi mo, it doesn't stop there. Oh, come on. Are you excited? Sabi mo, it doesn't stop there. Hindi pa natatapos ang Lord. Come on. Mahina. Sino gusto dito yung net breaking experience? Come on. Amen. Sino? Verse 7. Tingnan nyo nangyari. Verse 7. So they signaled their partners. Sumignal pa sila. Woo! Sabi nga nun. In the other boat to come and help them. Sabi nga, ang daming huli. Dito. Lika na. Joshua, kung lagi ka zero dyan dito, maganda. Di ba? Di ba nagsisignalan tayo pag yung ang ganda, huli doon na. Doon tayo, punta tayo doon. Di ba pag nag-fishing tayo, parang ganun yung ito, gumano siya, woo! Let's go! Sa fresh Oniva. Natututunan ko yung sa anak ko. Sabi nga, and they came and, tingnan niyo po nangyari, the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Hallelujah. Nakukuha nyo? Net breaking and boat sinking. Parang, amen. Iba sa ilong na yan. No? Kapatid, this is not my word. This is God's word. Amen? I'm trying to help you only. Nakukuha nyo ako, mga kapatid? Pag sumunod ka sa Lord, walang lugi. Nakuha niyo ako? Ayan o. Sabi niya, and filled boats so full that they began to sink. Naka-experience ka na ba na parang lulubog na ang barko sa bigat? Sa bigat ng katabi mo? Hindi, yung ano lang kayo, no? Hallelujah, no? No, sa bigat. Bakit? Parang, alam mo nangyayari sa yung mga malalalim ang bulsa, lubog na lubog ang pagpapala ng Lord dyan eh. No? Pastor, ang bigat ng wallet ko. Bakit? Puro barya. Hallelujah. Puro barya pala, no? Yung 100, pinapalit ko na tig-piso, pastor. Hallelujah, no? Alam mo, kapatid, naniniwala ako na kapag sumunod ka sa Lord, makaka-experience ka ng mga blessing na hindi mo pa na-experience. Susunod ka. Di ba? Bakit? Pero may condition. Paggamit mo muna ang boat mo. Amen. Without the boat, walang ganito. Hello? Mina na, amen. Yung may papagamit ng boat. Yung boat sinking, akin yun! Paggamit mo boat. Kapatid, are you still with me? Sikuhin mo yan, mga tabi. Oy, boat. Yan, no. Tingnan nyo, filled boat so full that they began to sing. Verse 8. Tingnan nyo nangyari. When Simon Peter saw this, sabi niya, nakita niya, grabe niya, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am sinful man. Buti pa si Simon, no? Marunong mag-acknowledge kung saan galing yung pagpapala. No, alam niya kung kanino siya magpapasalamat.
Bakit sino nagbigay? Hindi niya sinabi. Tingnan niyo, nakakapagtaka kay Simon, hindi siya lumuhod dun sa dagat. Salamat, dagat. Binigyan mo kami ng maraming huli. Nakuha niya ako, kapatid? This is also important. Dapat alam mo kung saan ka magpapasalamat. Kasi kung sino nagbigay sa'yo, doon ka magpapasalamat. Kanino? Si Jesus eh. Hindi sa dagat. Amen, salamat, yamang dagat. Kung walang yaman dagat, wala. Di ba hindi po ganon? Dapat sa Lord ka magpapasalamat. Kasi bakit lahat ng pagpapala mo galing sa Lord yan? Amen? Tingnan nyo, sabi niya, go away from me, Lord. I am a simple man. I am a simple man is a sign of repentance. Amen? It's a sign of repentance. Ibig sabihin dito, kapatid, nagre-repent. Grabe, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. We don't deserve this blessing. I'm a simple man. Grabe ang Lord, no? Hindi ba kayo na-excite? Kahit makasalanang tao, pinagpapala ng Lord. No, walang masamang tinapay sa Lord. Basta pupunta ka, sasama ka sa Kanya, pagagamit mo buhay niya, He is ready to use you again. Amen? Kahit matagal kang nawala, kahit ano pang pinagagawa mo, kapatid, pag nag-decide ka na bumalik ka, sabihin ng Lord, halika na. Halika na, Isaiah, di ba? Sa Isaiah sabi niya, let's settle this. Sabi ng Lord, halika na. Wag mo nang bebihin yan. Ikaw, ang tao kasi nagsiself-pity pa eh. Ang dami kong nagagawang kasalanan. Hindi ako worthy. Tanda mo, kapatid, kung worthy lang ang pinag-uusapan nito, walang makakatayo. Dahil lahat tayo hindi worthy. Amen. But because of God's grace in our lives, we are entitled this kind of blessing. Amen? O, diretso. Verse 9. Yan, verse 9. Yan. Okay, 9 to 10. Sabi niya, for he and all his companions were astonished. Alam mo yung astonished? Astonished? Yung na-amaze yan. At the catch of fish they had taken. Bakit? Ibig sabihin, mga isda sila. Never pa silang nakakita ng ganong karaming catch. In their whole life. Hindi nyo nakuha, kapatid, hindi nyo nakuha. Mga isda to. Buong buhay nila nangangisda sila, pero never pa silang nakakuha ng ganong karaming catch. Nakukuha nyo ba, kapatid? Sabi niya, as soon as the catch of the fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. Tell to your neighbor, don't worry. Don't worry. Yan, don't worry. No? You should only follow God. Tama, sabihin mo sa katabi mo, don't worry. Come on. Sabihin mo, you should only follow God, and everything shall be added unto you. Yan, amen? Do not worry. Susunod ka lang kay Jesus. Siya na ang bahala sa'yo. Amen? So anong kinaworry mo, kapatid? Pastor, pag tumitingin ako sa salamin, talagang nakaka-worry. Hindi ko naman masisi. Hallelujah. No, mga kapatid, do not worry. Do not worry. Kasi sabi niya, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Tapos, verse 11. Ano yung 10? Pakibalik mo sa 10. Ang 10 dito ay, asan yung don't be afraid? Ayun. Don't be afraid, from now on, you will fish for people. Ang nangyari po dito, sa ibang rendition, no? Ang nangyari po, tapos na po ako, ang nangyari dito, mga kapatid, iniwan nila yung mga fish. Kapatid, let me say that again. Iniwan nila yung mga fish. No? Iniwan nila yung mga fish. At they followed Jesus. No, iniwan nila ang blessing? Yes, because they know they will seek the blesser and not the blessing. Anong ibig sabihin? Kapatid? Pag pinagpapala ka, huwag mong iiwanan ng Lord. Amen? Pag pinagpapala ka, huwag kang aalis sa Lord. Bakit? Pag imalis ka sa Lord, yung mga pagpapala mo, aalis din yan sa'yo. Amen? Bakit? Kasi hahabulin niya yung blesser. Amen? Pag hinabol mo ang blesser, kung nasa ng blesser, nandun ang pagpapala. Amen? Meaning, kapatid, no, seeking God righteousness is giving your life. Magpapaplay pa po ako ng video, no? No, ganito po yung kapatid, no? Ganito yun, pag ibinigay mo, sinisik mo yung God's righteousness,
no, is giving your life to Jesus, meaning your life will be transformed according to Christ's likeness. Hello? Parang humihina na, no? Pag may And this is a process and not one-time event, kapatid. Ang pagbabago sa Lord, pagkaroon ka ng transformation, hindi ito one-time event. It will take a process. Proseso to. Sabi mo sa katabi mo, process pala. Yeah. Oh, process, no? Amen? Kasi, tandaan nyo, kapatid, na naniniwala ka ba, kapatid, na si Jesus ay serious sa relationship na ino-offer niya sa'yo? Seryoso. Seryoso si Jesus, kapatid. Gusto niyo i-prove na parang talagang seryoso si Jesus? Pwede natin i-flash yung video. Pakilakas pa, pakilakas. Have been incredible. And I mean, honestly, when I saw you 7 months ago, I knew from that moment that I wanted to spend the rest of my life with you. You're kind, beautiful, smart. I can't picture a more perfect woman. So, Emma Lily Thompson, will you marry me? Yes. I have to see other guys on the side, but yes. Wait, what? What are the guys? What are you talking about? I'm the perfect woman, just like you said. I'm gonna have gourmet meals for us every single night. Our house is gonna be perfect. Oh, it's gonna be amazing, babe. And I mean, you don't really expect me to be a one-man kind of woman anyway. No, that's actually like a big part of marriage. Like you and me, together. Yeah, but I can't give up every guy. I mean, that's asking a little much, don't you think? A little. I just asked you to marry me. If we're married, you can't see anyone else. That's Babe, just wait. Okay, shh. It's okay. Listen to me. Look at me. I'm sorry. I shouldn't have said that. You're right. I was wrong. Thank you. Totally understand where you're coming from. This is our moment. And we're going to be so happy together. Every single day. Except once a week. Well, once a week. Okay. Just simply once a week. Did you not listen to anything Every I other just year? said? No. On a leap year? No. Okay. Emma, I can't. I can't. Once a week on a leap year and you're going to freak out? Emma, we're done. What? Babe, you were just asking me to marry you. Are you kidding me? Seriously? Really? Amen. Can we all stand up? Ang Lord, nakakatawa, no? Nakakatawa yung pinanood natin. Pero, for me, kapag nagbigay ka sa Lord ng relationship, yung relationship na walang lokohan. Ang gusto ng Lord, He is serious. Sabi niya, di ba? Once a week, pwede naman ako makipagkita sa iba. Gusto mo ba ng ganong marriage, kapatid? Once a month, even leap year. Nakukuha niyo ako, mga kapatid? Kapatid, pag sumunod ka sa Lord, ibinigay mo ang buhay mo. Jesus Christ is our groom. And we are the bride. Haharap tayo pagbalik na Jesus Christ dito. At ang gusto niyang madadatnan niyang bride, kapatid, yung naging faithful sa Kanya. There are times, may mga time tayong nawala, pero forget about those days. Ang importante, kapatid, yung ngayon. Thank you for watching this video. Please make sure to subscribe to this channel and hit the notification bell so you won't miss any single video or live stream that we have. Also, follow us on Facebook. If you are blessed with this message, do me a favor, please share this video with your friends and loved ones. And don't forget to join with us live every Sunday on Facebook. Thank you and God bless you.